Ang sabi ng buayang dating alaga ni Martin Romualdez at ngayon ay ampuna ni Bongbong Marcos, hindi daw sila nilamon ng buhay ng defense team ni Vice President Sara at tinawag itong fake news. Pero mga kababayan po natin, mismo ang nanggaling mismo sa loob at nakasaksi ang nagsabi na di umano'y nilamon sila ng buhay. At hindi galing sa atin yon. Galing po yon sa isang lehitimong media na nagpalabas nga ng balita na talagang nilamon ng buhay. O sa simpleng salita ay nilampaso nga po itong prosecutors panel laban sa impeachment ni Vice President Sara. At syempre si Redon umalma. No? Pero mga kababayan po natin, napakasimple lang naman yan. Kung talagang gusto nilang patunayan na walang nangyaring lamunan, walang nangyaring lampasuhan, dapat i-request nila sa pre-trial na dapat magkakaroon ng isang maliwanag at talagang naka-live stream na pre-trial para makita natin, makita ng sambayan ng Pilipino kung ano talaga yung mga nangyari diyan pa lang sa pre-trial. Ngayon pa lang mga kababayan natin, nagre-request sila ng mahigit 2 buwan na trial po sa impeachment ni Vice President Sara. Samantala yung defense team ng ating Vice Presidente ay 1 buwan lamang yung hinihingi. So parang patunay na sila mismo na prosecutors o yung talagang nag-prosecute kay Vice President Sara sa House of Representatives ay mukhang hindi handa sa kanilang i-present na mga ebidensya. Samantala yung defense team ni Vice President Sara handang-handa na. Gusto nga agad matapos ng defense team ni Vice President Sara. Kasi, di ba sabi nila, dapat madaliin, hindi dapat madelay. Hindi dapat maantala yung impeachment ni Vice President Sara. Bakit kailangan pa nilang paabutin ng 2 buwan kung gusto nilang madaliin ito? Kasi ang kampo ni VP Sara gusto agad matapos eh. Kasi, alam nyo, sa bawat tumatagal o bawat naantala na proseso sa impeachment ni Vice President Sara, pera ng taong bayan ang nilulustay. So kung mahabang trial, mahabang hearing, procedures, mas malaking pera yung mawawaldas. Kaya dapat kumasa sila doon. Ngayon, panibagong hamon na naman ito. Kasi ang sa kanila 2 months. Yung kampo ni VP Sara is 1 month lang yung kanilang hinihingi. Yung mga kababayan po natin, pakinggan natin itong sinasabi ni Luistro. Ito ngayong salamat kay Speaker, may AX. Salamat kay Speaker, may baha. Ay, salamat kay Speaker pala, may tupad. Pakinggan natin ang kanyang explanation kung bakit daw fake news na sila ay nilamon ng buhay. It's not true. That is fake news. We should beware of fake news. That has been anticipated since we started these proceedings, no? That there will be a lot of SOCMED preparation. Hi, Ma'am. Hi, good morning. Anything you would like to say? Ano nga ba Not yet, because this is a continuation of the marking of exhibits. And then anyway, may press con. Over the weekend, may mga kumalat na rumors na parang nagkalamunan ng buhay. O, di ba, sinasabi nila na wala daw nangyari po na lamunan ng buhay at fake news daw po yun. Bakit yung pagmumukha po nila, nasa pre-trial pa nga lang tayo, nasa pre-trial pa nga lang sila ng impeachment ni Vice President Sara, mukhang bugbog na, mukhang durog na. Tingnan nyo mga kababayan natin yung pagmumukha ni Luistro. Anong nangyari dyan? Salamat kay Speaker. Bakit mukhang butas na ang iyong pagmumukha? Parang substandard na flood control. Parang substandard na kalsada. Parang ganyan na nangyayari ngayon sa mukha ni Luistro. Again, ang challenge natin dito sa mga buayang congressman na ito na yung pagkakataon nyo. Di ba nagmamadali kayo na ma-impeach si Vice President Sara? Tanggapin nyo ang hamon ng defense team ni Vice President Sara. Tapusin nyo ang proceedings ng impeachment sa loob lamang ng 1 buwan. Huwag na kayo magpahaba pa. Huwag nyo nang gawing 2 months. Para saan? Para makapaghanap pa kayo ng mga karagdagang fake evidences. Para makapaghanap pa kayo
ng mga marites na ihaharap laban kay Vice President Sara. At yung isang congressman na naghahamon, ng congressman Steve Buaya pala, na naghamon na dapat daw humarap si VP Sara sa trial o sa pre-trial. Sumagot daw po siya sa mga allegation laban sa kanya. Eh hindi pa nga sumipot si Vice President Sara, eh umiiyak na kayo. Nilalamon na sila mga kabayan natin. Eh paano pa kung haharap? Diba? Paano pa kung haharap si VP Sara? Eh di lalo silang iyak, lalo silang madudurog. Yung gusto kasi nila mga kabayan natin, may ipahiya yung ating Vice Presidente. Kagaya ng ginawa nila, hamon ng hamon sila sa House of Representatives. Pero sa pagkakataong ito, haharapin sila ni Vice President Sara sa Senado. At ito ay siguradong hindi sila lalamunin ng buhay, kundi lulunukin sila ng buhay ng ating Vice Presidente. Eh nakita naman po natin sa pagmumukha ngayon ni Luistro, pre-trial pa lang. Sirang-sira na. Di ba? O yan lang po yung ating update mga kababayan po natin. O Redon, nakatingin na ako sa camera ha. At tandaan mo, Haring Redon, hindi ko kailangan yung script kapag ako ay nagbibigay ng aking komento at opinion sa mga isyong panlipunan. Dahil hindi kailangan yung script, dahil kitang-kita na po natin kung ano po yung nangyayari sa ating bansa. Hindi nyo po mapagtakpan sa inyong mga scripted na mga witnesses at kasinungalingan yung kabulukan na nangyayari sa administrasyon ng inyong amo na si Bongbong Marcos. Okay, tuloy natin yung ating diskusyon kasi kanina nasa mall po tayo at dahil maraming dumadaan, hindi tayo makapag-discuss ng maayos. So ngayon, sinasabi nila na fake news daw yung nilampaso sila or kinain sila ng buhay. Eh alam nyo, hindi kasi lalabas yung mga ganyang klaseng impormasyon kung walang nakakaalam at walang nakakasaksi. Kasi hindi nila live streamin. Kung gusto nila mapatunayan na talagang kayang-kaya nila makipag-brush one sa defense team ni Vice President Sara, napakadali lang mga kababayan natin. Dapat i-live stream nila, ipakita nila yung actual na pagdebate, pag-uusap nila o patungkol po dito sa pre-trial na ginagawa sa impeachment ni Vice President Sara. Pero hindi nila magawa. Eh bakit sinasabi natin na nilampas sila? Unang-una, yung ni-request nila is 62 days na trial sa impeachment ni VP Sara. Eh yung kampo ni VP Sara, 30 days lang. Isang buwan lang, tatapusin na ito. Dahil alam naman kasi ng defense team ni VP Sara na wala naman silang sapat na ebidensya. Gusto nila mahaba pa yung magiging proseso para makapaghanap pa sila ng kanilang karagdagang mga marites na mga witnesses na iharap. At yung ginagulat nila at mukhang dinugo nga itong si Kapunan dahil mantakin mo pati si Trillanes at si Madriaga kinuha pong testigo ng defense team ni Vice President Sara. Ngayon ang kanilang katramahan naman, pinapakalat naman ngayon ng kampo nitong si Luistro, mga kababayan, na tinitira daw sila ng trolls. Hoy, Gonggong Redon at Gonggong Luistro, hindi po kami trolls. At walang trolls yung team ng mga Duterte. Ito po ay totoo at lehitimong tao na nagko-komento sa inyong mga kapalpakan. At alam na alam naman, gising na ang sambayan ng Pilipino kung ano ang rason kung bakit gusto nyong matanggal si Vice President Sara. Dahil malinaw na may mga pananagutan po kayo. Salamat kay Speaker May AX. Salamat kay Speaker May Tupad. Kasi nakikinabang kayo. And now, ginagamit na naman kayo ni Bongbong Marcos para muli ipatanggal yung Vice Presidente. Handa natin hindi papayag yung sambayan ng Pilipino. At nakabantay kami sa inyong mga masamang plano. At alam nyo kung matibay ang ebidensya nyo. No? At obvious naman na ito ay ang nasa likod ay si Bongbong Marcos. Bakit kailangan pa nila manggipit ng senador? Bakit kailangan pa nilang magpakulong? Bakit kailangan pa nilang gamitin yung warrant of arrest ng ICC? Bakit kailangan pa nilang manakot sa mga kaso? Kung matibay ang inyong mga ebidensya laban kay Vice President Sara.
Ito, panoorin natin ang video. Naatake na raw ng fake news ang ilang House prosecutor sa impeachment trial ni Tingnan nyo, inatake daw sila ng fake news. Ano naging fake news? Galing yun sa Bilyonaryo News. Hindi yun invento lang ng mga nagre-react. Hindi namin invento yun. May nagpalabas na mystery media. O, sila yung umatake sa inyo. Kasi kami, nag-react lang kami doon. ni Vice President Sara Duterte at sa pagpapatuloy ng pre-trial tila nag-aagawan daw sa testigo ang prosekusyon at defense team ng bise. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. I charge it to fake news. And the people should become very cautious now in watching from the social media. We should Fake news mga kababayan, kasi pucha, wala nang naniniwala sa inyo, mga ulol, ugok. Wala nang naniniwala sa inyong mga invento. Anong sabi ni Redon? Tingin-tingin sa kamera. Huwag daw puro basa ng script. Alam niyo kung gagawa man ako ng script, sarili ko yon. At pangalawa, hindi ako mahilig gumawa ng script kapag ako ay gumagawa ng aking komento. So ngayon nakatingin ako sa camera kasi cellphone ito. Pag dito tayo sa laptop, mataas yung camera natin. Kaya akala mo, na binabasa akong script. Diba? Kasi nakatingin ako sa computer, which is nagbibigay ako ng action. O ngayon naka-cellphone tayo. Redon. be careful in deciphering what is correct and what is false. Hindi po ako papayag na lamunin ng buhay ang laban ng sambayan ng Pilipino. Wow! Di ako payag na lamunin ng buhay ang sambayan ang laban ng sambayan ng Pilipino. Gunggong laban nyo lang yon. Laban nyo lang yon para hindi kayo mapanagot sa involvement nyo sa korupsyon at sa mga kaalyado nyo at sa mga amo nyo. Ano naman ang mga Pilipino yan? Napakalayo ng isyo. Flood control. Trilyon. Ito, akusasyon nyo, milyon. May mga resibo pa. Diba? Tapos, dahil wala na kayong mahanap na ibang mga article of impeachment, pati yung sinabi ni VP Sara na ginawa nyo ng kwento na pagbabanta. Ano pa yun? Ang dami yung invento. Madriaga and Trillanes, nagagawan, di nagagawan. Estratiya yan. At yan kayong madadali. Kaya dinugo kayo eh. Yan ang belta ni Lead House Prosecutor Derby Luistro sa kumakalat online na kinain umano siya ng buhay ng isa Kinain sa naman mga talaga abogado ng ni Vice buhay. President Sara Duterte noong unang araw ng pre-trial conference ng impeachment. Giit ni Luistro, inaasahan na niya ang mga ganitong klase ng social media operations. Maging si Senate Secretary Renato Bantog Jr. Sino ba yung mga troll farm? Diba? Kanino bang troll farm yun? Na binibigyan ng mali-maleta. Alangan naman, administrasyon ang involved sa corruption. Tapos, may troll farm para sa pagsuporta kay BP Sara. Mukhang malabo naman yun. Walang troll farm ang mga Duterte supporters. Yan po ay lehitimong mga supporter ni Vice President Sara. Hindi lang sa Pilipinas, kundi ang buong mundo. Wala nang pambayad si BP Sara para sa troll farm na yan. Itinanggi ang kumakalat na chismis. Lawyers gathered together in a room, you can expect that, no? It will be unusual if there will be no exchanges between lawyers. So nothing unusual, nothing extraordinary. It's something that you expect whenever lawyers discuss. Sinubukan naman ng News 5 na kunan ng pahayag ang Lead Defense Counsel ni VP Sara pero wala pa siyang pahayag. Pero nauna na rin sinabi ni Attorney Michael Poa noong isang linggo na normal lang ang nangyayaring diskusyon. Hindi naman less as usual. That's usual in pre-trial, even in the RTC, ganyan yan. So wala naman, it's really nothing out of the ordinary. Ngayong ikalawang araw ng pre-trial na pag-usapan ang pagkakasunod ng articles of impeachment at mga ipipresentang ebidensya. Ayon kay House Prosecution Spokesperson Congressman Zia Alonto Adyong, una nilang ilalatag ang aligasyon ng umano'y assassination plot o yung pagtatangka ni VP Sara sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Yan, Speaker gamit na Martin gamit nila yan Romualdez. Yan ang video ng bise noong 2024. Kaya ayon kay Congressman Adyong, ito ang pinakamadaling ipresentang ebidensya at pinakamadaling patunayan
Dahil kumbaga, the video speaks for itself daw. Sunod namang lalatagan ng ebidensya ng prosekusyon ang aligasyon ng umano'y maling paggastos ng confidential funds at umano'y panunuhol sa DepEd officials. At pinakahuli ay ang article ng umano'y di maipaliwanag na yaman at di Grabe, no? Yung mga article of impeachment nila, obvious naman na walang kakwenta-kwenta. No, well knowledge po ang sambayan ng Pilipino dyan. Panunuhol kay Gloria Mercado. Witnesses kay Madriaga and Trillanes. Alam ng taong bayan yan. May sinasabi nilang pagbabanta ni Bibi Sara. May kong yun. Alam ng taong bayan yun. Alam lahat ng mga Pilipino yun. Kaya, walang bago. Paulit-ulit lang ito, mga kababayan po natin. Kaya hindi sila magtatagumpay dito. Kaya more pananakot pa ang gagawin po para lang manalo sila sa impeachment na ito. Baka more pagpapakulong pa. Siyempre kasama dyan yung mga supporters, kasama yung mga malalaking politiko na posibleng gipitin, di ba? Sinampulan na nga si Kiko Barsaga. At ito pa mga kababayan po natin. Ang sinasabi nila na magaling sila, sinasabi nila na kaya nilang talunin ang defense team ni Bibi Sara. May spokesperson na sila eh. Si Rinico, kulot-salot, at si Adjong, traidor na Muslim. Yan ang ginagamit, yan ang ginawa nila spokesperson. Bakit nag-hire pa sila ngayon ng isang attorney Tolosa para maging spokesperson? Ibig sabihin, hindi na kaya ni Adjong at ni Rene Kulot-Salot na maging tagapagsalita ng prosecutors. Diba? Ang dami nilang binabayaran para lang i-DN si Vice President Sara, para lang ma-impeach. Tapos mayroon pa silang pa-intro-intro, mayroon pa silang pa-drama-drama. Alam, sayang ang pera ng taong bayan sa pinagagawa ng mga ito. Sa totoo lang, wala paniniwala sa kanila dyan. Babalik ta rin pa nila na yung kampo ng ating Vice Presidente, yung may trolls, nagpapakalat ng fake news, binibiktima po sila. Napakadali lang yan. No? Patunayan nyo na lang na mali yung binalita ng Billionaire News, na mali yung aming kinumintaran. Pero alam nyo, hindi kayo pinapakalatan ng fake news at hindi kayo tinotrolls dahil walang pambayad ng trolls ang kampo ng mga Duterte. Nasa inyo yung mali-malita. Nasa inyo yung kaba ng bayan. Kayo yung may hawak ng pera ng taong bayan na nandyan sa Kongreso. Kaya kayo yung pwedeng gumawa ng pagpapakalat ng disinformation. So yun lang po mga kababayan po natin. Huwag tayo magpatinag dito. Tama, dapat maging handa po tayo, maging mapagmatyag po tayo sa mga galaw na ginagawa ng mga buhayang ito. At ako naniniwala na hindi papayagan sa bayan ng Pilipino na magpapatuloy sila sa kanilang mga sinungalingan at panunod. Maraming salamat.